With every tawa, every luha, I love you more than ever. And I'm so thankful that we found each other. Sir, man ako, sir! Naniniwala ka pa ba sa gayuma? Kung hindi, maaring magbago ang paniniwala mo pagkatapos mong marinig ang kwentong ito. Sa video na ito, narinig natin ang isang bride na nagbibigay ng matatamis at makabagbag damdaming salita sa araw ng kanilang kasal. Mga salitang siguradong tatago sa puso ng kanyang groom. Sa unang tingin, para lang itong isang ordinaryong wedding message video, hanggang sa unti-unting lumabas sa mga nakakagulat na pangyayari. Isang revelasyong talaga magpapaluwa ng inyong mata. Napag-alaman na ang kasal ay hindi natuloy, ang groom ay tila nawala sa sarili at ang bride sa video ay hindi lang magaling magpaikot ng tao, kundi posibleng gumagamit pa ng gayuma. Gayuma. Sa Pilipinas ay sikat ito sa mga kwento ng mga matatanda. Yung tipong may isang taong hindi ka gusto pero dahil sa gayuma, bigla na lang siyang mai-in-love sa iyo. Para siyang mahiwagang pampaakit, minsan ito'y isang inumin, langis o pulbos na hinahalo sa pagkain o iniinom. May mga albularyo o manggagamot na gumagawa nito gamit ang dasal o ritual. Sinasabing kaya nitong gawing tapat ang isang tao o ibalik ang dating pagmamahal. Habang ang buong Pilipinas ay nagulantang sa pag-aresto kay dating Presidente Duterte, ay umaalingasaw din ang ginawa ng isang bride sa Cagayan de Oro. Isang kwento na gumugulo ngayon sa social media matapos mag-live ang isang wedding coordinator na tawagin natin sa pangalang Miss V. Siniwalat niya na ang kanyang team at ilan pang ibang suppliers ay naloko sa isang umano'y love scam, kung saan mahigit 500,000 pesos ang hindi nabayaran. Kasama rito ang bayad para sa wedding coordination, hotel accommodations, pagkain, dekorasyon, DJ, 360 booth, photo booth at marami pang iba. Ngunit paano nga ba naganap ang panlulokong ito at paano umabot sa ganitong kalaking halaga? Alamin natin ang buong kwento. Nagsimula ang lahat noong September 2024 nang magkakilala sa isang dating app sina Christine Skyler Ishna G. Soto na may tunay na pangalan na November Justin Gay Jodines o tawagin na lang natin siyang Christine na 23 years old at ang lalaki na kanyang groom na itago natin sa pangalang Mr. M na 24 years old. As usual sa mga dating sites, ang mga magkakamatch ay nagkikita. Sila ay nag-date at may nangyari sa kanila, kumbaga one night stand. Di nagtagal na buntis si Christine at may ultrasound result bilang patunay niya. Pagdating ng February 2025, bigla na lang niyang hinanap si groom at nagdesisyon silang magpakasal dahil sa hiya sa pamilya ng babae. May nahanap ang couple na photographer para sa kanilang prenup at siya na rin ang nag-refer sa kanila sa wedding coordinator na si Miss V. Noong March 8, 2025, 2 araw bago ang mismong kasal, nag-inquire si Christine kay Miss V para sa isang rush wedding. Maniwala man kayo o sa hindi ay 2 araw lang ang preparasyon para sa kasalang ito. Mas lalo pang naging kontrobersyal ang kwento nang sabihin ni Christine na pamangkin siya ni Bongo at ang kanyang ama ay isang NBI director sa Davao. Dahil nabuntis siya, gusto raw ng ama niya na madaliin ang kasal para walang masabi ang kanilang pamilya. Dahil prominente daw sila at kailangan protektahan ang pangalan nila. Kaya naitakda agad ang kanilang kasal noong March 10, 2025, alas 3 ng hapon. Nang sila ay nasa planning stage na, kapansin-pansin na sa lahat ng transaksyon si bride lang ang may control. Siya lang ang kausap ng suppliers. At tuwing susubukang magsalita ni groom, agad siyang pinipigilan ni bride. Madalas hinahawakan ng braso nito para hindi makapagsalita at siya mismo ang tatapos ng sasabihin nito. Umabot sa 270,000 pesos ang total package ng kasal. Kasama dito ang 100 guests at iba't ibang add-ons na hiningi ni Christine dahil gusto niya ng masaya at engrandeng kasal. Noong March 9, 2025, sa unang meeting ng wedding coordinator at bride sa isang hotel sa Cagayan de Oro, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Nangutang si bride ng 4,500 pesos kay Miss V dahil daw wala siyang cash.
Pinutol daw ang ATM at credit cards ng daddy niya. Nangako siyang ibabalik lahat pagkatapos ng kasal at kinabukasan daw ay papadala ng daddy niya ang 270,000 pesos bilang full payment. Pero hindi pa rin dumating ang pera. Sa kagustuhan ni Miss V na matuloy ang kasal, siya na mismo ang nag-advance ng bayad sa venue para lang makapasok ang mga decorations at mga suppliers. Matapos ang meeting, nagpunta sina Christine at Mr. M sa shop ni Miss V para sa fitting ng kasuotan, pero dito ay hindi pa rin sila nagbayad. Dumating na ang mismong araw ng kasal, March 10, 2025, bandang madaling araw, hindi na makatulog si Miss V at nagbigay na ng last warning kay Christine. Sabi niya, hanggang 6 AM na lang, kapag walang bayad, ikakansela ko na ang kasal. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, laging nauurong ang deadline, hanggang sa nagmakaawa na si bride. Ituloy na lang daw ang kasal at kapag dumating na ang mga suppliers ay babayaran na lang daw niya ito pagkatapos. Alas 8 ng umaga, nagdatingan na ang mga suppliers. Sa kabilang banda, sa sobrang ikli ng preparasyon, gusto ng wedding organizer na magsimula na agad ang pagsiset up sa venue. Pero may problema, hindi pa rin talaga dumarating ang bayad. Ilang beses nang pinangakuan ni Christine na ipapadala na ito ng kanyang ama, pero wala pa rin pumasok na pera. Nagsimula na ang make-up, pictorial at decorations. Handang-handa na talaga ang venue. Habang ginagawa ang kanyang make-up, umiiyak pa si Christine at sinabing may pagbabanta mula sa ex ni groom na 14 years daw naging sila. Pero siya ang napili nitong pakasalan. Nagbigay pa siya ng picture ng babae at inutusan si Miss V na iba nito sa venue. Ayon kay Miss V, naniwala siya dahil sa konyo pa daw ang pagsasalita ni Christine. Dahil sa banta na sinabi ni Christine, nag-worry pa si Miss V at kinausap ang admin ng venue. Humingi ng police assistance ang hotel management pero hindi alam ni Christine na may mga pulis na sa paligid. Habang lumilipas ang oras, hindi pa rin nagsisimula ang seremonya. Wala ni isang bisita mula sa side ni bride. Sabi niya, sabay raw darating ang kanyang pamilya at ang judge na mag-o-officiate ng kanilang kasal. Ang original na oras na 3 PM ay naging 4 PM tapos umurong ng 5 PM hanggang sa tuluyan nang nawala ng pag-asa ang lahat na may magaganap pang kasal. Doon na nagsimula magduda ang lahat, lalo na nang mapansin ni Miss V ang isa pang kakaibang bagay. May mga bisitang nagsasabing kababata raw nila si groom pero hindi sila nagkakausap o nagpapansinan, para bang hindi sila talaga magkakakilala. Tapos na ang pagmi-makeup kay bride pero wala pa rin siyang kahit isang bisita. Nagtaka ang isang assistant ni Miss V at doon na tumindi ang hinala niya. Nagtanong siya sa iba pang mga bisita ng groom at doon niya nadiskubring wala ni isa sa kanila ang nakakakilala kay Christine. Pero ito ang pinakanakakagulat. Isang kaibigan ni groom ang nag-abono ng 50,000 pesos sa venue para lang matuloy ang kasal. Pero nagduda rin ang asawa nito dahil masyado ng malaki ang nagagastos nila. Napansin din nilang parang wala sa sarili si groom, kaya bigla-bigla ang asawa ng kaibigan ni groom ay biglang kumuha ng asin at sinaboy ito kay groom. Dahil sa puntong iyon naniniwala sila na maaring nakulam ito at mukhang tama sila. Bigla-biglang nanghina si groom at nag-iba ang kilos niya. Dito natauhan daw si groom at nagulat sa mga nangyayari dahil ikakasal na daw pala siya nang hindi niya alam. Ang mas nakakaloko, hindi lang si Miss V ang nahingian ng pera ni Christine dahil ang couple ay nag-rent din ng sasakyan sa CDO. Ito ay 2,500 pesos per day pero kahit piso ay wala silang nabayad. Kilala daw ni groom ang may-ari ng car rental kaya hindi na sila nagbigay ng down payment. Sa madaling salita, hindi natuloy ang kasal at walang nabayaran sa mga organizers or suppliers. Dahil sa may mga pulis na sa venue at tumawag pa ulit ng mga pulis, ay agad na dinala si Christine sa presinto. Sa investigasyon ng pulisya, pinagbayad si Christine sa lahat ng gastos at sa huli kahit hindi ka maniwala, maaring ang asin ang naging dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal. Sa ngayon sigurado nang kakasuhan si bride o si Christine pero delikado pa rin si groom. Dahil nakapirma siya sa lahat ng kontrata. Ayon sa mga saksi, parang gumagawa lang ng sarili niyang reality si bride o baka naman isa lang siyang natural na manloloko. Ang tanong ng lahat, paano mapapatunayan ng groom na biktima lang din siya at higit sa lahat, gayuma lang ba talaga ang dahilan ng lahat ng ito o isa itong maingat na pinagplanuhang modus? Wala pa tayong masyadong alam sa background ni groom pero may kumakalat na meron na daw itong asawa at anak
at siya ay pinangakuan ni Bride na bibigyan ng car at business kapag nag-go with the flow siya. Samantala, si Bride naman ay mukhang maraming itinatago at isa-isahin natin ang mga bagay na lumabas tungkol sa kanya. Matagal nang may mga reklamo laban kay Christine at ang mga ito ay base sa mga post sa social media na orihinal na nakasulat sa Cebuano o Bisaya at isinalin sa Tagalog. Sa mga post na ito makikita ang mga aligasyon at reklamo mula sa mga tao na nakatagpo ng mga hindi magandang karanasan sa kanya. Konting background, noong June 27, 2018, nag-post si Christine ng picture niya kasama ang kanyang anak na may caption na, "Never been a perfect mom, never been the best one. I feel sometimes to wake up when he cries at night. I got annoyed when he cries a lot, as other moms do. But my love for you is priceless and limitless. Please be well soonest. Love, Mama. Won't be away again. I love you so much, baby." Nakakaantig ang kanyang mga salita at tila isang mapagmahal na ina. Hanggang sa, nagbago ang lahat ng may inilantad ang wedding coordinator na si Miss V. Nakareceive siya ng mensahe mula sa ina ng lalaking sinasabing nakabuntis kay Christine. Ang mensahe kapag isinalin sa Tagalog ay, "Grabe talaga yung babaeng yan. Alam mo ba, tinapos ng anak ko ang sarili dahil sa kanya. Sabi niya nabuntis daw siya ng anak ko. Nalito at naguluhan ng anak namin. Noong 2021, voluntaryong tinapos ng anak ko ang lahat." Hindi dito natatapos sa mga gawain ni Christine. May mga lumabas na mga post tungkol sa mga panluloko niya. Isa sa mga ito ay mula pa noong October 8, 2021. At kapag isinalin sa Tagalog, ito ay nagsasabing, si November Justin Jodines, taga-Buhangin Dumanlas Jodines Compound. Mag-ingat kayo sa babaeng ito, nagpapakilala siyang team leader o TL sa Flat World at tinatarget niya ang mga walang BPO experience. Para mukhang totoo, nagpapakita pa siya ng mga documents mula sa Flat World. Na-report na namin siya sa barangay dahil sa madami na ang kanyang nabiktima. Napablatter na rin namin siya sa police station pero mukhang hindi siya natatakot. Ano ang ginawa niya? Una, 1 buwan niya kaming niloko. Pangalawa, 20 plus kaming naloko niya. Hiningian niya kami ng pera para sa internet installation na sinasabing refundable ng company. Pangatlo, 2,500 to 3,000 pesos ang kinuha niya sa bawat isa sa amin. Dahil daw ipapa-install niya ang internet sa pamamagitan ng kumpanya. Ang huli, may mga screenshot kaming lahat ng pag-send namin ng pera sa kanya. Nang hingian namin siya ng refund, sinabi niyang ibabalik niya ang pera dahil ayaw niya makulong. Pero ilang buwan na ang lumipas, wala pa rin. Ngayon napagdesisyonan ko i-post ito para mabalaan ng iba. Kung sa tingin mo ay grabe na ang post na ito, ay meron pang mas matinding kasunod. May isa pang galit na post noong September 19, 2023 na nagsasabing, "Mga ang sarap bang mag-unwind, mag-buffet sa mga mamahaling hotels, mag-check-in sa Apple View Hotel at mag-travel kung saan-saan, di ba? Carlo and November Justin Gay Jodines, masarap gastahin ang pera ko na 1.5 million pesos, di ba?" Samantala may isa pang nagsusumigaw na post para kay Christine noong September 9, 2024 na nagsasabing, "Macau, November Justin Gay Jodines o alias Isnea Soto. Nasaan na ang kwarta? Sige siya pasalig pero wala pa rin bayad. Nagrenta siya sa aming inn ng walang bayad. Nagpa-VIP room pa. Nakakuha siya ng malaking halaga mula sa amin dahil sinabi niyang ipa-encash lang daw niya ang cheque niya. Ngayon ko lang nalaman marami na pala siyang naloko at maraming posts ang lumabas tungkol dito." Sa lahat ng post na ito para sa kanya ay parang meron tayong sariling Ana Delvey ng Pinas. Katulad ni Christine, siya rin ay nagkunwaring isang mayamang tagapagmana upang makapanloko ng maraming matataas at respetadong tao sa New York. Ito'y mula 2013 hanggang 2017. Parehas silang hindi natuto o nakukonsensya at paulit-ulit na nanloko ng ibang tao. Kumalat din sa social media ang usapan nila ng kanyang ina. Matapos siyang arestuhin, narito ang audio. Guys, kaya mangita kang trabaho? Karon ba? Tagay lang ko time na makapay sa imo nga mag-like Ha? ko balik ko work. Paano ka mag-pay? Paano ka mag-pay? Pang-scam kaglain. Tama ng pang-scam ba? Tama ng pang-scam. Tama ng pang-scam. Daghan na kay kag na-scam. Ginoo. Mangita ko trabaho. Mangita kag trabaho. Ako. Karon ra nimo na na-realize nga mangita kag trabaho sa kadaghang imong gi-scam, ha? Sige daw, hunahunaa daw. Ano di mo ka?
Hindi ako gaanong marunong sa Bisaya o Cebuano pero malinaw na naririnig natin na pinapagalitan si Christine ng kanyang ina. Pareho silang umiiyak at bagamat pinagsasabihan siya, ramdam sa boses ng kanyang ina na hindi na ito ang unang beses na nangyari ito. May isang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin, ano nga ba ang nakukuha ni Christine sa paulit-ulit niyang panluloko? Lalo na sa huli niyang ginawa. Hindi naman siya makikinabang ng malaking pera, kaya bakit niya ito ginawa? Palagay ko maaring may hipnotismo o panggayuma na naganap, lalo na kung isa sa alang-alang ang naging reaksyon ng coordinator. Hindi siya nanghingi ng down payment na karaniwan ng ginagawa ngayon at sa halip ay siya pa ang naglabas ng pera. Kung susuriin natin si Christine, maaring magaling siyang magsalita, pasensya na sa aking sasabihin pero halata namang isa siyang manluloko. Naway makamta ng hustisya ng lahat ng nabiktima niya at kung may bagong update ay agad namin kayong babalitaan. Minsan may mga tao talagang gagawin ng lahat para makuha ang gusto kahit pa may masaktan o matapakan sila. Pero naniniwala pa rin ako sa karma. Sana sa pagkakataong ito natanggap na ni Christine ang nararapat sa kanya. At naway matuto na siya o tuluyang huminto sa ganitong mga gawain. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Sir, man ako, sir! Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!